Yo crewmates, Godspeed ahead, Rayleigh the Theories here. Kamusta kayong lahat mga katropa? Dahil na din marami ang mga katanungan kung mamamatay ba si Luffy, ay napagpasyahan ko na gumawa ng bagong segment na tatawagin nating Rayleigh at Pananaw o RAP, kung saan sasagutin natin ang iba't ibang katanungan, kuro-kuro at pananaw ng iba't ibang fans sa mga bagay na maaaring mangyari sa One Piece world. Pero bago ang lahat, click mo muna ang like, share, subscribe dahil malaki ang naitutulong niyan sa ating channel. Huwag ka na rin papahuli at i-click mo na ang notification bell para lagi kang updated sa mga napag-uusapan natin sa One Piece world. Kaya wag na nating patagalin. Simulan na natin ang Rayleigh at Pananaw sa pagkamatay ni Luffy. So yun no mga ka-crewmates, maraming mga tao ang nagsasabi na mamamatay si Luffy through different idea, tulad ng mapapatay siya ni Kaido na siyang sikat na sikat ngayon dahil sa Gigantic War Theory, or marami ding nagsasabi na mamamatay siya through execution. Pero ano nga ba ang pananaw ko dito mga ka-crewmates? Bago ko simulan, I want to say spoiler alert dahil baka maging too accurate ang aking mga sasabihin. Kung tatanungin nyo ako mga ka-crewmates kung mamamatay si Luffy, ang sagot ko ay yes, mamamatay siya. Pero ang pananaw ko kung paano siya mapapatay ay hindi dahil kay Kaido o hindi din ang dahil sa execution. Pero bago ko tuluyang sabihin ang aking pananaw, ano muna ba ang basihan natin sa pagkamatay ni Luffy? Bukod sa marami ng foreshadowing si Eiichiro Oda na siyang nagre-represent sa pagkamatay ni Luffy, ay mayroon din tayong theory na tinatawag na Mirror Glass Theory, kung saan nire-represent nito ang reverse illustration ng mga pangyayari sa unang 50% ng One Piece series ay equal din sa susunod pang 50% kung paano ba ito matatapos mga ka-crewmates. Trivia. Alam nyo ba na ang chapter 597 o 3D2Y ang siyang minarkahan ni Eiichiro Oda bilang 50% ng One Piece series? Sa madaling salita mga ka-crewmates, mula chapter 597 na siyang 50% ng istorya hanggang sa simula, ang siyang equal sa chapter 598 2 years later hanggang sa katapusan ng One Piece, na binigyan na natin ng maraming halimbawa sa video na about dito. So kung hindi nyo pa napapanood ito mga ka-crewmates, ay maglalagay na lang ako ng link sa description sa ibaba upang kahit kayo ay mamangha sa ginagawang istorya ni Eiichiro Oda at kung paano ba niya sinusulat ang One Piece. Also, matatandaan nyo rin na kada gumagawa tayo ng Rayleigh review, ito ay isa sa mga bagay na lagi kong ginagawa, ang Mirror Glass update. So I hope mapanood nyo din ito upang kahit kayo ay makakagawa din ng mga speculation na may matinding basihan. Ngayon, tulad ng sinabi ko sa ating Mirror Glass theory, ang beginning ay equal sa end. At maaalala nyo crewmates na sa unang 100 chapter ng One Piece ay may malaking kinalaman sa execution. At ito ay ang execution ni Luffy, na siyang nasa chapter 99. Luffy dies. Isa din ito sa mga matinding foreshadowing na may execution na mangyayari sa mundo ng One Piece at malaki din ang kinalaman nito sa huling mga chapter ng One Piece series na na-foreshadow na din ni Eiichiro Oda sa chapter 800, Exchanging Sakazuki, na siyang nagfo-foreshadow ng isang big incident na maaalala nyo din ginawa na ni Eiichiro Oda bago mamatay si Ace. Isa pang reason dito mga ka-crewmates ay hindi si Luffy ang uminom ng Sakazuki, kundi ang kanyang first mate na si Roronoa Zoro. At katulad din ng ating Mirror Glass theory, si Zoro at Sanji ang siyang nangunguna sa pagliligtas kay Luffy
during sa execution niya sa Logetown. Pero hindi lang naman ito ang theory natin kay Luffy na siyang magpapatunay ng kanyang kamatayan, kundi pati na din ang theory natin about sa kaugnayan ni Luffy sa istorya ni Sun Wukong. Ay mali, hindi pala yan. Ito, si Sun Wukong, ang Monkey King, na siya ding napag-usapan na natin sa video na The Next Gear. Pero bakit at paano nga ba ito mangyayari mga ka-crewmates? Saan at sino-sino ang involved na mga tao sa kanyang kamatayan? Pag-usapan muna natin si Sun Wukong mga ka-crewmates at kung paano ba siya nakilala ng Jade Emperor. Si Sun Wukong ay nasintensyahan ng kamatayan pagkatapos ng kanyang problema sa Dragon King at makatakas sa Kings of Hell na siyang dapat kumolekta ng kanyang kaluluwa. Ngayon, wala ba kayong naaalala sa phrase na ito mga ka-crewmates? Ito ang actual description nila Kaido na may ability para makapag-transform sa isang dragon at ang ability ni Big Mom na Soru Soru no Mi o pangungulekta ng kaluluwa. At ang dalawang emperor na ito ang siyang magiging reason sa isang malaking news na aabot sa Jade Emperor. Pero sino naman ang Jade Emperor sa One Piece mga ka-crewmates? Ito ay walang iba kundi si Aimu, ang pinuno ng world government. Pero paano ko naman ito mapapatunayan na si Aimu ang siyang sumisimbolo sa Jade Emperor sa kwento ni Sun Wukong? Okay mga ka-crewmates, naalala nyo pa ba ang Emerald City ng Wizard of Oz? Ito ay relatively distinct sa team ng Marijoa. Mula sa disenyo tulad ng yellow brick, jade or emerald color team at ang mapagpanggap na haring si Oz na sinisimbolo ng mga Gorosei. Trivia, alam nyo ba ang salitang Oz ay nangangahulugang ounces? Ang 1/16 ng isang pound. Siguro tinatanong nyo na ako mga ka-crewmates kung ano naman ang kinalaman nito sa One Piece series. Okay mga ka-crewmates, uunti-untiin ko upang maipaalam din ito sa inyo. Alam nyo ba na para makabuo ng isang whole sa 1/16, kailangan mo ng 5 pang fraction? 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, at 1 whole. Pero ano naman ang sinisimbolo ng number na 5 sa One Piece? Ito ay ang 5 Elder Star o ang mga Gorosei. At alam nyo ba na malaki din ang koneksyon ng salitang 5 sa imprisonment ni Sun Wukong? At alam nyo din ba na isa rin sa mga konsepto ng Emerald City ay ang hypocrisy o pagkukunwari, tulad na din ng 800th century of hypocrisy ng world government na na-foreshadow na din sa chapter 25 na pinamagatang 800 Lies. Okay, balik tayo sa istorya ni Sun Wukong mga ka-crewmates. Pagkatapos siyang ma-report dahil sa insidente ng Dragon King at Kings of Hell, siya ay naimbitahan sa langit ng Jade Emperor kung saan siya ay ginawang protector of the horses. Sa pananaw ko mga ka-crewmates ay may hinahanda si Eiichiro Oda sa pagdating nila Luffy sa isang Sky Island. At mukhang pinarsyado niya na ito mga ka-crewmates dahil ito din ang mismong lugar kung saan nagtangkang magpakamatay si Kaido of the Beast. Ito ay ang Balloon Terminal na maraming beses na din na foreshadow ni Eiichiro Oda. Mula sa mga cover story at mga color pages, ang lugar ng Balloon Terminal ay isang lugar na matagal nang hinahanda ni Eiichiro Oda para sa atin mga ka-crewmates. Dahil dito magaganap ang labanan sa pagitan ng dalawang worst generation na si Luffy at Uroge, na siya namang sumisimbolo sa Taoist at Buddhist forces na siyang nakahuli kay Sun Wukong. Ang mga pwersang ito ay nagtulong-tulong at pinamumunuan ni Guan Yin, na kilala din bilang Avalokiteshvara. May katunog ba mga ka-crewmates? Ang salitang Avalo ay ang pangalan ng isa sa mga Blackbeard Pirates. Ito ay walang iba kundi si Avalo Pizarro. Pero di lang doon natatapos ang salitang Avalokiteshvara, dahil ito din ay may malaking kinalaman kay Robin mga ka-crewmates. Dahil ang Avalokiteshvara ay sinisimbolo ng 1,000 arms
na isa sa mga unique ability ni Robin, which means ito ay isang labanan sa pagitan ng Blackbeard at Straw Hat Pirates. Ang kauna-unahang showdown na magaganap sa pagitan ng dalawang grupo ng malalakas na pirata, at ang dahilan ay si Nico Robin, ang katangi-tanging tao na nakakabasa ng Road Poneglyph. Sa pananaw ko mga ka-crewmates, si Nico Robin ay kikidnapin ng grupo nila Blackbeard. Pero syempre, hindi papayag dito si Luffy mga ka-crewmates. Kaya makikipaglaban siya kay Blackbeard. At tulad ni Sun Wukong na siyang nakulong sa Samadhi Fires o Black Flames, si Luffy ay mamamatay sa pamamagitan ng Yami Yami no Mi ni Marshall D. Teach aka Blackbeard, ang simbolo ng Samadhi Fires sa One Piece series. Siguro marami na rin nagtatanong, kung mamamatay si Luffy, edi sino na ang bida ng One Piece? Syempre, hindi papayag si Oda na hindi mabubuhay si Luffy mga ka-crewmates. Sa tingin ko, pagkamatay niya, dito niya ma-awaken ang kanyang kapangyarihan. Katulad na din ni Sun Wukong na siyang nagkaroon ng ability na tinatawag na Woyan Jinjing o kilala rin sa tawag na Golden Gaze Fairy Eyes. Pero hindi agad ito magagamit ni Luffy mga ka-crewmates. Dahil pagkatapos niyang mamatay, siya ay haharap sa Gorosei, ang sumisimbolo sa 5 pillars ng palad ni Buddha, ang siyang nagkulong sa Sun Wukong. So yun lang mga ka-crewmates, I hope nag-enjoy ka sa mga pinag-usapan natin ngayon. At kung may iba kayong pananaw about sa theory na ito, pwede nyong sabihin yan sa comment section upang mapag-usapan din natin ang mga opinion at ideya nyo kung paano nga ba mamamatay si Monkey D. Luffy. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kayong makakalimot mag-like at subscribe dahil malaki ang maitutulong niyan sa ating channel. At bago natin ito tuluyang tapusin, ay special shoutout kay RV Olivario, Brian Cuman at Andres Suarez. At maraming salamat sa inyong mga nakaka-encourage na mensahe. At maraming salamat din kay Boss Jacob Enero sa kanyang tips na binigay para ma-improve pa ang ating channel. So yun lang mga ka-crewmates. See you in the next theory. Keep safe and bye-bye! Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah.